Good evening po sa inyong lahat. Isa po sa mga gawain ng ating Panginoon ay magbigay ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan na yon ay binigay ni Kristo sa narinig nating ebanghelyo sa 12 alagad. At pag sinabi nating kapangyarihan, merong iba't iba tayong pangunawa. Lalo na bilang mga tao na nasa mundong ito, maraming mukha ng kapangyarihan. Kapangyarihan sa pag-iisip, no? Kaya nga sabi sa mga estudyante, sa mga bata, no, kapangyarihan ang pag-aaral. Kapangyarihan ang edukasyon. Kaya mahalaga 'yon. Hindi lang dahil sa kailangan din nating gumraduate kagaya ng kapitbahay. Hindi kailangan gumraduate dahil kailangan ng diploma para mayroon kang manahin. Kapangyarihan ang edukasyon. Kapangyarihan din ng talento. Kapangyarihan ng kabaitan. Kapangyarihan ang pagsasalita. Pero wag nating kalilimutan, si Kristo dapat ang nagbibigay ng kapangyarihan na meron tayo. Wag natin kunin sa mundo. Wag nating agawin sa ibang tao. Ang ipagdasal natin ay magkaroon tayo ng kapangyarihan ni Kristo. At yun yung binigay niya sa 12 alagad. Pero magtataka tayo, Father, pati si Judas na magkakanulo sa kanya, binigyan niya ng kapangyarihan. Huwag nating kalilimutan, kapangyarihan din ang magtiwala, ang magpatawad. Kaya marahil nung binigay ni Kristo ang kapangyarihan sa mga taong pinagkatiwalaan niya, nandun din sa kanyang pag-iisip na itong mga taong ito ay maaari ring magtaksil sa akin. Maaari ring magkasala sa akin. Maaari ring magkamali sa akin. Pero hindi na hinayaan na mas maghari ang kapangyarihan ng kasamaan kesa sa kabutihan. Kaya ang pinairal niya pa rin ay ang kapangyarihan ng kabutihan. Yun nga lang, sa huli, yun ang pinili ni Judas. Kaya ganun din tayo. Huwag kang malulungkot. Huwag kang manghihinayang kapag may mga taong sinira ang kapangyarihang binigay mo sa kanila. Ano yung kapangyarihang binigay mo sa kanila? Tiwala. Pinili nila yun. Yun ang ginusto nila. Ang mahalaga, hanggang huli, pinili mong maging makapangyarihan dahil pinili mo si Kristo. At pag pinili mo si Kristo, mas umiiral sa iyo ang kapangyarihan ng pagpapatawad, ng tiwala, at ng kabutihan. Kaya mga kapatid, araw-araw, mahirap man ang magdesisyon. Mahirap man ang gumawa at kumilos. Sa huli, lagi nating sasabihin yung pong huling bahagi ng unang pagbasa natin, panahon na upang hanapin ang Panginoon. Sana, sa lahat ng ating iisipin, gagawin at pipiliin, lagi nating hangarin na makita ang Panginoon sa mga bagay na ito. At higit sa lahat, huwag nating kalilimutan, sa bawat desisyon, sa bawat pagpili na gagawin at ginagawa natin, hayaan nating magtiwala pa rin tayo na sa huli, kapangyarihan pa rin ng Diyos ang masusunod. Amen.